Alam nyo guys, sa araw-araw na pagbabasa ko ng comments, hindi po nawawala yung mga gustong magpasama sa akin para bumili ng second hand na sasakyan. Kasi ayaw daw nilang makabili ng supply. Hindi ko naman po mapapagbigyan, marami rin po kasi talaga akong ginagawa. Tapos hindi rin mawawala yung mga nagko-comment na nagsisisi doon sa mga nabili nila second hand cars kasi hindi nila alam na sablay kaya pinapasakit daw ang ulo nila sa dami ng pinapagawa. Although gumawa na ako ng video dati tungkol sa kung paano ba bumili ng second hand cars, ay meron pa pala akong mga hindi nasabi na mga bagay na dapat iwasan para hindi makabili ng sablay. Kaya i-update po natin ngayon yan. Ang una po ay iwasan nyong maghanap at bumili ng sasakyan na masyadong malayo doon sa location nyo. Madalas po pag naghahanap tayo ng sasakyan sa internet, like sa marketplace, ay yung magagandang pictures at saka magagandang description ang ilalagay dyan ng seller para maging kaakit-akit dun sa mga potential buyers. Tapos ilalagay po nila doon sa description, ready for long drive, nothing to fix, cold aircon, lady driven, at sa ganda ng picture pati ng description nito, kahit na may kalayuan yung lugar, ay natetempt tayong puntahan ito. Kaya lang ang masakit, pagdating mo doon ay malayo sa katotohanan yung sinasabi ng seller. Nasayang na oras mo, nasayang pa yung gasolina mo pagpunta doon. At dahil sa nangihinayang ka sa effort na ginawa mo, tinawaran mo ngayon yung sasakyan at napilitan kang bilhin na ito. Ang problema ay hindi ka naman nakakasigurado kung kaya nga niyang bumiyahe ng long drive. Baka mamaya pag uwi mo ay sa gitna pa ng biyahe yan tumirik. Ang pangalawa guys ay iwasan yung bumili ng sasakyan na mag-isa. Kasi guys sa panahon ngayon ay napakarami pong scammers. Halos araw-araw sa balita ay makakapanood kayo ng mga taong naloloko. Iyak ng iyak ang negosyanteng si Shirley dahil hindi raw niya sukat akalain na maloloko siya. At kahit na marunong kang kumilatis ng sasakyan, mas safe pa rin kung pagpunta mo doon sa unit na natipuhan mo ay magsama ka ng isa or dalawa na kakilala mo. Lalo kung may dala-dala kayong pera. Iwasan yung bumili ng sasakyan na paso ang rehistro. Lalo na yung lost CR or yung certificate of registration. Tapos sasabihin sa inyo to follow na lang. O kaya naman walang plaka. Ang nakalagay lost plate. Pag ganyan sasakyan po ang aabutan nyo ay pass na kayo. Kasi alam nyo guys, mahirap pong bumili ng sasakyan na hindi nakarehistro. Baka mamaya, kaya yan hindi mairehistro kasi yung pala baksak sa emissions or bumagsak sa roadworthiness test. O kaya naman, meron pala yung traffic violation na hindi nababayaran. Or worse, baka mamaya yan ay carnap. Iwasang bumili ng sasakyan na ex-taxi. Lalong-lalo na kung ito ay first car nyo. Mura po talaga kapag ex-taxi ang bibili nyo. Kaya nga lang, pagka ganyan po kasing ginamit na sa public transport, hindi ko naman nila lahat, ay malaki ang possibility na marami kayong ipapagawa dyan. Ngayon, kung hindi kayo marunong maggagawa ng sasakyan or wala kayong kakilalang matinong mekaniko, ay magiging mas madalas lang po sa talyer yan sasakyan nyo kaysa sa garahe nyo. Meron po akong ginawang vlog kung paano nyo malalaman na ex-taxi ang isang sasakyan para hindi kayo makabili ng ex-taxi. Ilalagay ko po yung link sa description. Iwasan nyong bumili ng sasakyang nabaha. Ang mga sasakyan po kasi natin, especially yung mga mas modelo, ay marami pong mga electronic parts na kapag yan po ay nababad sa tubig baha, mapapaandar nyo pa naman yan pagka pinatuyo. Kaya nga lang, unti-unti na po yang magdi-deteriorate. Asahan nyo na pagkaraan ng ilang buwan ay magluloko na po yung mga electronic parts na yan dahil nagkakaroon na po yan ng corrosion sa loob. Yan naman po mga nagbebenta ng sasakyan, kahit alam nilang nabaha yan, I doubt it na sasabihin nila sa inyong nabaha yung sasakyan. So para malaman nyo kung ang sasakyan na binibenta sa inyo ay nalubog sa baha, meron po akong ginawang video niyan na ilalagay ko rin po ang link sa description. Iwasan nyong bumili ng sasakyang heavily modified.
Nakakatuwa pong tingnan yung mga sasakyan nakikita natin kumisa sa Facebook or nasa salubong natin sa daan na nakaporma na para bang pagkatulin-tulin. Mas mainam na targetin yung bilhin ay stock. Kasi pag ang bibili nyo ay yung heavily modified na ang makina, siguradong hindi na po yan kasing fuel efficient ng stock. Baka mamaya magulat kayo, matulin nga, malakas ang tunog, kaya lang malakas ding kumonsumo ng gasolina. Ngayon, kumisa naman hindi minomodify yung makina, kaya lang heavily modified naman yung body. Kung ano-ano na nakakabit. May malaking spoiler sa likod, nilagyan ng hood scoop, naka-wrap around skirt, may mga malalapad na fender flare. Kadalasan guys, yung mga ganyang upgrade ay ibinubutas doon mismo sa kaha. Kaya kung gusto mong ibalik yan sa stock, ay mapipilitan kang ipa-repair yung mga butas. Ang next naman guys ay iwasan yung bumili ng sasakyan na hilaw ang lamig ng aircon o kaya naman totally walang lamig. Tapos sasabihin sa inyo nung seller, wala lang yan freon or wala lang yan refrigerant. Pagka nilagay niya ng freon, lalamig na yan. Kasi sa totoo lang naman po, mura lang naman po magpakarga ng freon. Ang pagtataka nyo, bakit hindi niya muna pakargahan bago niya ibenta sa inyo? Kapag kumagat po kayo sa mga ganyan sales stock, ay baka magulat kayo pag nagpagawa na kayo ng aircon. Sira pala yung compressor o kaya naman butas pala yung evaporator. Malaki po ang magagastos nyo. Ang next naman po ay iwasan yung bumili ng sasakyang maraming mga leak. Pagdating nyo po dun sa unit, silipin nyo po yung ilalim. Pag nakita nyo po maraming tagas ng langis dun sa may ilalim ng makina o sa ilalim ng transmission o kaya naman ng differential, pati na rin yung mga suspension, tingnan nyo. Kapag yan po ay naglalangis, ay fast na kayo. Kasi siguradong may mga pagawain yan. Iwasan nyo rin bumili ng sasakyan na kapag binuksan nyo ang oil cap or yung radiator cap or kapag inangat nyo yung dipstick, ay makakakita kayo ng parang 3-in-1 coffee. Ibig sabihin po niyan ay naghahalo po ang langis at saka tubig sa loob ng makina. Malaking problema po yan. At kahit na umaandar yung sasakyan, kahit pa malamig ang aircon yan at kahit napakakinis, ay huwag nyo na pong bilhin yan. Dahil kayo po ang magmamana ng paggawain na makina ng sasakyan na yan. Iwasan nyo rin po ang bumili ng sasakyan na mausok. Kahit anong kulay pa po ang usok niyan, pass na kayo dyan. Kapag maputi po ang usok niyan, po pwedeng wala po yan sa timing or singawang cylinder head gasket. Kapag medyo bluish ang usok niyan, ay kumakain na po ng langis ang makina. So, yan po yung mga naisip kong dapat nyong iwasan kapag kayo ibibili ng sasakyan para hindi kayo magastusan at maabala. Pero syempre, kapag bibili kayo ng sasakyan, iisipin nyo rin na dapat hindi nyo rin maabala yung mga seller. Kuminsan merong mga tao na maghahanap ng sasakyan. Wala pa namang hawak na pera. I-chat na kagad yung seller, kuminsan tinatawagan, nakikipagtawaran pa. Pero kaduluduluhan, wala pa naman palang pambili. Naistorbo lang ngayon yung seller. Kung naman may hawak na kayong pera at kayo ay makikipag-usap sa seller, basahin nyo po munang maigi yung lahat ng description. Iwasan nyo po yung nagtatanong agad tapos hindi muna nagbabasa. Kaya madalas makikita nyo doon sa mga ads, basa muna bago tanong. Para parehas na hindi nasasayang ang oras nyo noong seller. So guys, I hope na na-enjoy nyo or meron kayong natutunan dito sa kwentuhan natin ngayon. Kung meron pa po ako mga nakalimutan, po pwede nyo po yung i-comment sa ating comment section. Huwag nyo lang po kakalimutan mag-like at saka mag-share. Tapos doon naman po sa mga hindi pa nakasubscribe or nakafollow, pakipindot nyo na po yung subscribe button sa YouTube or yung follow button sa Facebook. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!